Pwede magsabay renew at upgrade to Pro? May tanong din po niyan, isang tanong. So panoorin natin itong magkasunod at wag nating kalimutang panoorin yung huli dahil nandun po yung paalala sa magdadagdag at sa mag-a-upgrade ng professional. Panoorin po natin itong dalawang video na magkasunod. Halimbawa ng pagdadagdag or pag-a-upgrade, pareho lang po yon. At ilang mga paalala bago tayo mag-upgrade. Panoorin po natin. Sir, malapit na kasi ma-expired ang non-pro ko. Gusto ko sana renew kasabay ng dagdag code. Pwede ba yon? Pero non-pro pa rin. Kumbaga i-renew siya tapos sabay additional code. Salamat. Ito po yung sinasabi namin, no? So, kumbaga suggestion natin ito. Maganda po yon yung gano'n. Kaysa isang process lang. Kumbaga kung meron na tayong isasabay sa bawat pagre-renew ng atin pong lisensya, pwede na nating isabay para isang proseso na lang, isang bayad na lang, isang paggugugol na lang ng oras o panahon. Tingnan nyo po yung sa history ng aking driver's license. Tapos yung huli kong transaction sa pagdadagdag ng license at renewal, yan, additional code ng CE o yung trailer truck, tapos renewal siya ng 10 years noong December 5, 2023. So, pinagsabay ko na po yon para isang proseso na lang. Ang pagre-renew po ay 60 days before or 59 days before ng ating birthday, pwede na nating i-renew yung ating mga license. At kung isasabay nyo nga yung pagdadagdag, so dun sa scope po na yun, 59 days hanggang yung birthday, ay dun pwede tayo magdagdag ng code. Non-pro to pro, iwasan natin magkaroon po ng mga violation. Kaya kung halimbawa mag-upgrade, mag-iingat na. Mag-iingat sa mga demerit points. Dapat nating tandaan pa. Sa mga may demerit points po, ito po yung tatandaan natin. Kung meron tayong demerit points na 1 or 2 demerit points, hindi tayo basta pwede mag-upgrade. Halimbawa, nahuli ka, nagkaroon ka ng violation, tapos na-settle mo na siya. Kung 1 to 2 demerit points violation, 3 months po hindi tayo pwede mag-upgrade, hindi tayo pwede magdagdag. 3 to 4 demerit points is 6 months. At yung 5 at mahigit pa, after ma-settle, dun magsisimula yung bilang 1 year. Kaya kung may balak tayong mag-upgrade, magdagdag ng code, mag non-pro to pro, iwasan natin magkaroon po ng mga violation. Tapos, i-settle natin agad kung magkakaroon tayo ng violation. Kasi once na-settle mo po yan, dun palang tatakbo yung taon. Kung meron siyang seminar, dapat tapusin natin yung seminar. Sa mga wala namang demerit point, so ligtas po tayo. Kaya kung halimbawa mag-upgrade, mag-iingat na. Mag-iingat sa mga demerit points. Kung kayang mapakiusapan, maipaliwanag yung side natin, gawin natin yung side natin para mapagbigyan tayo dun sa naging violation natin. Lalo na kung yung violation ay idinilalagay yung demerit point sa atin pong driver's license sa portal. Meron kang record sa LTO. Sana nakatulong, sana nakapagpaalala. Dapat may mga tatandaan tayo. Kung may tanong po kayo na hindi po naintindihan, pwede nyo pong i-comment dyan sa ating comment section. At pipilitin po natin masagot lahat yan. Laging tandaan, road and machine care. Magtagubilin at laging maging caring sa ating pagmamaneho. Muli po, maraming salamat po sa Diyos.